Update naman po tayo sa epekto ng oil spill sa Bataan na nasa state of calamity na, kasama po ang ilang bayan at lungsod sa Cavite. Kausapin na natin si Lieutenant Commander Michael John Encina, ang Incident Commander ng Bataan Oil Spill Response. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Ma'am Connie, good morning po. Gaano ho katindi ba yung lawak na nito nung mga apektadong lugar dahil po sa oil spill sa Bataan? Yes, ma'am. Patuloy po yung ginagawa natin na mitigating measure and yung pong ating containment, Ma'am Connie. So yung tindi ay wala na pong tindi, Ma'am Connie. No? From the first 2 days po na na-monitor po natin ito, may nakita po tayo na 12 to 14 kilometers estimate ng stretch po ng oil sheen. As of the moment, Ma'am Connie, wala na po sa 1 kilometro yung oil sheen. Because of the proactive actions na ginawa po natin, kasama po yung SALVOR. Nagkandak po tayo ng recapping dito sa mga balbula at nasarihan na po natin ito. So, patuloy po yung boom laying po natin. 2 layer na po yung nilalagay natin. So, isa po sa SALVOR. At the same time, meron din po tayong 2nd layer sa Philippine Coast Guard posts po natin. I see. At ano naman ho ang resulta ng inyong investigation? May kinalaman ho ba sa smuggling o paihi ng sinasabi itong 3 barko daw na responsable sa Bataan oil spill? Well, Ma'am Connie, nung Monday po, nag-conduct na po kami ng coordination meeting. Katuwang po natin ang National Bureau of Investigation dyan at nagkasundo po kami that this will be a joint investigation. Patuloy po na kinakalap po natin yung mga datos, yung history po nitong mga barkong ito, ano po yung kanilang paglalayag, saan po sila nagpunta, may mga previous records na po ba ito, and things of that nature. So we just don't want to kumbaga medal dun po sa ongoing investigation. Eventually naman po, Ma'am Connie, after this one, we will provide you necessary information po. May mga efforts pa rin hubang ginagawa ang PCG para syempre lalo pang mapigilan po itong kumakalat na langis sa iba pang coastal areas, and we understand may mga dumating na rin po ng mga taga-US para tumulong po sa atin. May mga bagong equipment ho ba sila? Tama po yan, Ma'am Connie. Yung pong pagkalat ng langis, Ma'am Connie, almost every day nagpapakandak po tayo ng aerial surveillance. At ang namomonitor na lang po natin na oil sheen ay dito na lang po sa ground zero. The past 2 days po, nagpakandak po tayo ng aerial check po dun po sa mga may report na may mga oil sheen or oil slick na nakikita po. At wala na po tayong na-observe doon. In-invite din po natin mismo yung mga kasamahan po natin sa media para po sila ay makapaglayag, ma-check, ma-assess ang estado ng Manila Bay. So sila na po yung ating mga saksi na makakapagpatunay na yung pong oil sheen po talaga or yung oil spill na sinasabi nila at mga nare-report po ay wala na pong obserbasyon tayo dito. Doon naman po sa mga counterparts natin sa US Coast Guard at sa National Oceanic Atmospheric Administration ng US, ay dumating na po sila nung nakaraang araw pa po. Nagkaroon na po tayo ng pag-uusap at pagpupulong kung ano po yung mga approaches and strategies para po mas ma-contain natin itong oil spill sa may area po ng Bataan. I see, okay. Sa inyo pong estimate, gaano katagal pa ho ang mararanasan ng mga residente ng Bataan at Cavite dito po sa effect ng oil spill? We understand, sir, na napakahirap din talagang palutangin itong mga barko na ito. Tama po, Ma'am Connie. Ang approach po natin dito as yung scientific tayo, Ma'am Connie. We do not rush po yung mga actions taken natin. We always bear in mind that this is a 1.4 million liters of IFO. Kaya po ang ginagawa natin, tayo po ay nagiging maingat. Scientifico po ang approach natin. Always in coordination po tayo with the SALVOR kung ano po yung mas safe at mas secure po na gagawin natin. Pinaghahandaan po natin itong maigi. Kaya po tayo ay nag-invite na rin ng mga katuwang po natin dito po sa adhikain ito. Galing pa po sa mga ibang bansa at mga eksperto po na tumutulong sa atin. So, sama-sama po tayo dito. Tuloy-tuloy lang po ang Philippine Coast Guard kasama po ang iba't ibang kawani ng ating gobyerno para po i-address ang epekto po ng oil spill. Hindi lang po para i-contain ito at yung epekto po niya sa ating mga mamamayan. Sir, marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Maraming salamat, ma'am. Thank you po. Good morning. Yan po naman si Lieutenant Commander Michael John Encina ng PCG.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.